Sir, yung binabalak mong pagtatago kung magtatago ka hanggang after elections na yon, hanggang sa lumabas ang resulta? Secret! So bakit secret? Pwedeng nasa abroad na kayo? Secret! Sir, seryoso? Sikreto, sir? 3 years lang na presidente si Bongbong Marcos na ngayon ay atat na dalhin si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa amin, bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Hindi ba nagpapangsyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? If can you say to me, point blank, na hindi nagpapangsyon ang ating judicial system sa Pilipinas? Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin magdramahan, huwag niyo kami dramahan na hindi makakuha ng death certificate. Ay, huwag na. Senator, do you think That's plain that bullshit. That's plain propaganda. Okay, Senator, let's watch your words. We were live on air and a lot of people are listening and watching us. Senator, you stop interviewing me. So, sir, paano po ang ginagawa ninyong pag-iingat ngayon? Kasi, sir, sabi nga, parang tinelegraph nyo na yung plano ninyo na sa sanctuary kayo dito. Tapos, sir, parang meron ng ine-expect na warrant of arrest laban sa inyo. So, pwede kayong abangan. Anytime, pwede na kayong subaybayan ng PNP. Hirap na mag-elaborate sa inyo eh. Like, gusto nilang manatili sa pwesto forever. Ayaw na nilang ibigay yung poder sa ibang tao. Takot sila na by 2028, si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente. Ayaw na nila i-turn over. Kaya if you can remember, nag-start ito nung People's Initiative na ginawa ng lower house, no? Kasi gusto talaga ng the Speaker Romualdez na siya ang magiging presidente. Like si Senator Ping Lacson noon, hindi nagpahuli. Senator Hunasan. Kayo, sir? Pero kasama yan. Sa alin Kasama yan sa process of action natin. Sa alin yun? Na hindi kayo susuko? Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinoconsider natin. Kasama yan sa process of action na pwedeng gawin. Meron naman siyang clarification na hindi kayo habang panahon na pwedeng mag-sanctuary sa Senate only until masagad ninyo yung lahat ng legal remedies. Are you okay with that po? Yes. Hindi ko naman sinasabi na forever ako mag-standby dyan. Sir, kamusta na kayo? Okay lang. Siya sa Pilipinas. Sir, nandito ba kayo? Nandito ba kayo? Sir, Ninfa po. Sir, nandito pa kayo? Secret! So, bakit secret? Pwedeng nasa abroad na kayo? Secret! Sir, seryoso? Sikreto, sir? Dito lang ako. Dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Sir, sabi po kasi ni SP Cheese na yun nga daw po, kung sakasakali daw, okay daw po kayo na magstay dito sa Senate para magkanlong. Sir, hingi lang po kami sana ng reaction po ninyo. Well, nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. So, yan, ipapakita na ang Senado as an institution ay merong naninindigan kung ano ang tama. Pero sir, para po sa inyo, option po talaga yun? Balak niyo sir? O secret niyo rin ba yun? Ano po? Malaking option yan. Malaking option yan para sa akin. Napaka-kuhan yan. Magandang kuhan niya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin. Napakadya ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yun para sa akin. Sir, sabi ng mga kritiko nyo, si Congressman Manuel tsaka yung iba, dapat daw hindi kayo... Sino congressman? Sila Congressman Manuel, sir, dapat daw hindi daw kayo protektahan po ng Senado. What do you expect from those people? Sabihin mo, mag-senador mo na siya para pakinggan ni Chis Escudero yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, mag-senador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Pero sir, doon lang po sa sinabi ni SP, meron naman siyang clarification na hindi kayo habang panahon na pwedeng mag-sanctuary sa Senate only until
masagad ninyo yung lahat ng legal remedies. Are you okay with that po? Yes, hindi ko naman sinasabi na forever akong mag-standby dyan. So, meron pa rin, hanap pa rin tayo ibang courses of action na pwedeng gawin. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging decision ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move kung ano maging decision ng Supreme Court. Sir, hindi kasama sa courses of action na kinukonsider ninyo yung pagtatago. Sir, kasi di ba, like si Senator Ping Lacson noon, hindi nagpahuli. Senator Hunasan. Kayo, sir? Well, kasama yan. Sa alin kasama yan sa courses of action natin. Sa alin yun? Na hindi kayo susuko? Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinoconsider natin. Kasama yan sa courses of action na pwedeng gawin. Sen, di ba sabi niyo, sir, gusto niyo ring alagaan sana si President Duterte dun sa Dahig, samahan siya. Paano yun, sir? Kung kayo mag-stay lang dito sa Pilipinas at kung sabi niyo nga maging option niyo yung magtago. Mahirap man daw doon, mahirap man doon. Ultimo yung anak nga, hindi makalapit, hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. Mas more kung ako, na pareho lang kaming detainee, paano ako makapag-demand ng time na para makasama doon o makiusap na pareho naman kaming detainee. So mukhang mahirap dahil nga sa experience ngayon nila doon, yung mga nandoon ngayon sa Dahig. So sir, paano po ang ginagawa ninyong pag-iingat ngayon? Kasi sir, sabi nga, parang tinelegraph nyo na yung plano ninyo na sa sanctuary kayo dito. Tapos sir, parang meron nang ine-expect na warrant of arrest laban sa inyo. So pwede kayong abangan anytime, pwede na kayong subaybayan ng PNP. That's part of my... hindi naman ko ganun ka. Hirap na mag-elaborate sa inyo eh. Hindi ko ba mag-elaborate sa inyo yan? Nag-aral ba kami sa PMA ng military strategy, mga principles of war, diba? Pinag-aralan naman yan sa PMA. Kaya, intindihin na lang ninyo kung ano yung sinasabi ko. Sir, linawin ko lang, bakit biglang parang naging option ngayon yung hindi pagsuko? Tama ba ako naintindi? Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titignan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope, yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat din na I will evaluate. As I have said, I will cross the bridge when I get there. Pag yung option na hindi ka susuko, meaning, Sen, you will stay for a long time here inside the Senate, sir? Most likely. Sir, para sa inyo po ba, sir, ang magiging katanggap-tanggap lang na desisyon ng Supreme Court, yung magiging favorable po sa inyo? Hindi naman ganon. Titingnan natin kung ano yung basis sa kanilang desisyon. Okay. Yun lang naman sa atin. Hindi naman pwedeng diktahan mo yung Supreme Court. Okay. Kung talagang talo tayo, then accept the fact that you lost the case. Tanggapin natin, pero kung magmakita tayo na merong tayong maaamoy na hindi maganda, then let me decide it for myself. Sir, sorry, isa na lang from me. Si Mean po ito. Sir, yung sabi mo na kinoconsider mo magtatagal ka sa Senate dahil ayaw mong sumuko, you think that will sit well with SP Cheese? Sabi niya, papayagan ka lang niya habang ini-exhaust mo yung legal remedies, but at some point, haharapin mo yung kaso.
Kayo sabi niyo kanina, huwag ko itelegraph yung aking mga plano. Tapos ngayon, di pinadidetalye niyo sa akin. I mean, sir, yung plano niyo po that you will stay for a long time sa Senate, you think that will sit well with Senate President Cheese? Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Wala naman sabihin, palayasin niya ako. Pag nandiyan ako sa loob, okay. So, palayasin niya ako. Pag palayasin niya ako, then, depende lang. Titignan ko sitwasyon kung lalayas ba ako o hindi. Magpa-participate, sir, kayo sa hearing dun sa arrest ni Duterte? Titingnan ko kung pupunta ako o hindi. Titingnan ko lang. Sir, nasa Davao ka, sir, now? I mean, nasa Pilipinas ka? Nasa Pilipinas ako. Nangampanya ako. Okay. Nangikot ako. Alright. Pero sir, sa hearing, mayroon ba sana kayong i-confirm nyo ba si Torre? Ano mong plano nyo, sir, kung sakali magpa-participate kayo? Ano yung interesado kayo? Saan point doon? Wala naman akong ma-confront. Alam ko naman, nilalabag na nila ang lahat. Nilalabag na nila. So, ano ba? Anong gagawin ko doon? There's no use crying over spilled milk. Nandoon na. Nadala na si Pangulong Duterte. Nandoon na sa ako. Paano pa natin maibalik yun? So, kaya ba lang ibalik yun? Pero sir, sa tingin nyo, yung hearing, makatutulong daw yun para ma-address yung tumitinding divisiveness o baka ang concern ni Senate President Cheese Escudero, makadagdag pa yun sa pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipinas? Hello? Yes, sir. Hi, sir. Yes. Go ahead. So, sir, umaasa ba kayo na yung hearing ni Senator Amy bukas makatulong para ma-address yung tumitinding divisiveness sa ating lipunan? I hope that will cure the divisiveness. Pero malalim na masyadong sugat sa na tinatambo, lalo na sa aming side. I can see any immediate healing with what has happened to President Duterte. I don't know if our wounds can be healed. Maybe it can be healed only when our beloved President Duterte is. Hello. Hi, sir. Yeah, hello. Right. Sige po, sir. Yung nga, sabi ko kanina, the wound is so deep. Our wounds are so deep that I don't think immediate healing can happen. Maybe the healing can happen only if President Duterte is being sent back to the Philippines. Sir, parang ganun siguro mangyari. Opo. Sir, may post kayo about Secretary Anyo. Sir, pwede po bang maki-elaborate kami kung tungkol po saan yun? Malungkot lang ako dahil nga, ano ba naman kung di ba, with you, kuha na lang with that. Ako, hindi ko siya didiktahan kung anong gawin niya, pero ano ba naman kung kaibigan mo, pinagkatiwalaan ka ng tao, ngayon nandyan na sa sitwasyon na ganyan. Sabihan mo na lang sana, kung kumbaga tinawagan na sana niya na, Sir, aristuhin ka namin pag umuwi ka dito. Yun lang ang aming gagawin dahil professional ako in both sides. In both sides of the camp. Professional ako makipagdeal sa inyo. Hulihin po kayo namin pag uwi mo dito. Yun lang naman, kahit na magsabi siya, uwi naman talaga si Pangulong Duterte dahil kahit anong pagkumbinsi sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa Hong Kong na huwag umuwi, talaga decidido siyang umuwi, gusto niyang harapin. Pero out of courtesy lang sana on the part of Secretary Anyo, sana kumontak naman lang siya doon sa mga kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Gano'n lang, konting kortesiya lang, pero sige lang, yun lang kinasama ng loob ko. Hindi ko kinasama ang loob ko na ginampanan niya yung kanyang trabaho sa gobyerno ngayon. It's more of personal, not official. More on personal, on the personal level ang aking tampo.
Sir, si Mag Polit, sir, meron lang po kasing mga kwento na kumakalat na nung nasa Hong Kong daw po si former President Duterte, meron daw someone in the group na nagsabi na, sir, safe ka umuwi, na kinumbinsi siya na pwede ka umuwi, hindi ka naman aarestuhin. And this is someone daw po na nasa inner circle niya na umano nagtaksil sa kanya. May ganun po ba kayong narinig na storya? May narinig rin ako, but I cannot confirm or deny dahil hindi ko makilala kung sinong tao yun na alluded to na nagsabi ng ganon. Hindi ko man alam, hindi ko kilala kung sino, pero may mga chismis na ganon. Sir, yung binabalak mong pagtatago kung magtatago ka hanggang after elections na yon, hanggang sa lumabas ang resulta? Sabi mo, huwag niyo i-telegraph yung aking pansis. Ikaw. Okay. Pero sir, sorry, isa na lang po, Mag po. Sir, ano lang po, kung categorically, masasabi niyo po ba, sir, na kapag ka po magkaroon, sakaling magkaroon ng warrant, nasasama po kayong mapayapa or na you will put up a fight? May many options are open for me. I cannot say definitely what option I'm going to take as of the moment. Sir, na lang. Sir, naapektuhan na ba yung kampanya mo after nung mangyari yung kay President Duterte? So, pero when you say yung kampanya na ano yung sa akin, so far, lalong lumakas yung suporta natin sa baba, no? Ang dami lang, kahit na hindi na ako umiikot, daming tumatawag sa akin ng mga mayor, sir, kami bahala sa iyo dito, suportado ka namin, from north to south, kami bahala sa sige lang, tuloy mo lang yung laban ninyo dyan at nakasuporta mo kami sa inyo. Okay. So, nakakataba na puso. Senator, I'll go direct to the point. Sinabi nyo, hindi kayo nagtatago, mangangampanya pa rin kayo. Tama po ito, sir? Yes, Karen. Ganun po ang ginagawa natin ngayon. Okay, so let's say a warrant is issued against you and the rest, including General Albayalde and the others. Ano ang plano nyo doon, Senator? I will seek... First, I will seek the protection of the Senate. Kung hanggang kailan nila ako pwedeng protektahan. And afterwards, if there are no other options and they would insist on arresting me, then wala akong magawa. Kundi I have to turn in myself peacefully. You will turn yourself in? You will surrender? Yes. Yeah, if they will insist. Because I don't want to make life miserable for my family. Alam ko mahaharas yung aking pamilya niyan. So, kung insisting sila, then I'll be there. Okay, pero narinig nyo naman pagdating sa ICC, sa kanilang mga trials so far, mas marami ang convictions kesa acquittal. Pagdating sa trial din, mahina na ang 2 taon. Ang average is 8 to 12 years. So, handa kayong harapin yun? If that is my fate, then I have to face it. Kapag sinabi niyong you will surrender yourself, what do you mean by that? Kapag dumating ang PNP sa bahay niyo, because the Interpol essentially used a unit of our Philippine National Police, the local Interpol, nangangahulugan ba na paano yun? Papasundo lang kayo, hindi kayo lalaban, hindi kayo aalis sa opisina. What do you mean exactly by that? Sasama lang kayo? I don't want to engage with my former subordinates in a gunfight. It's gonna be useless. Alangan makipagbarilan ako sa kanila. Then I will talk to them, and if they really insist on, I will have a little discourse with them. I will discuss with them what I want to share with them. Then afterwards, if they insist on bringing me to ICC, then they can have me.
Ano ang abiso sa inyo ng mga abogado nyo? I'm very sure that you are consulting your lawyers on what options you can take. Yeah, well, until now, we are awaiting the resolution of our petition from the Supreme Court. So we are hoping that Supreme Court will grant our petition. Senator, do you believe that you will get more protection if you win in this race and you are a sitting senator? Of course, we're going to have a first mandate, and I'm sure that would be one of the considerations from my colleagues as to the decision making on who's going to be the Senate President. Pero ang consideration yan. Kasi ang eleksyon natin ay Mayo, no? It's this coming May. So that's roughly 2 months from now. If a warrant is issued before you are elected, because there is a chance you will get elected with the surveys that have come out, are you saying that you will surrender before the elections take place if a warrant is issued? Karen, I will cross the bridge when I get there. All right. Okay, your message, what do you make of the whole arrest of former President Duterte? The whole arrest is unjustified, and it seems to me, it appears to me, more than the ICC, more than the lame excuse, which is Interpol, more than them, this government really is hell-bent on having President Duterte shipped to The Hague. Mas interesado sila, mas atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte, thereby violating some provisions of the Rome Statute. Yung sinasabi doon yung Article 59 na dapat President Duterte or the arrestee should be brought to competent judicial authority. Hindi nila ginawa. Hindi nila binigyan ng lawyer. Hindi nila binigyan ng chance na ma-examine ng doktor. So, ang dami nilang binayulit. So, halatang halata na atat sila. In fact, yung aeroplano pa ay ang bilis sila nakahanda ng aeroplano, which is supposed to be, if indeed Interpol coordinated with them, then they should have Interpol or ICC should be the one to send an airplane to the Philippines to have the arrestee brought to the Hague. Pero ano nangyari? Talaga planado, atin pa mismong aeroplano ginamit. Okay. Yun. Okay. Senator, we don't have enough time, but very quickly, do you feel the need to defend your leadership at the ICC? Your leadership as PNP chief with Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel. Do you feel the need to defend yourself there? I don't feel the need because, as I have said, I don't recognize jurisdiction of ICC over my person. I don't feel the need to defend myself over there. But kung talagang uhulihin nila ako, dadalhin nila ako doon, so anong magagawa ko? So nangangampanya kayo. Sir, nangangampanya kayo. Hindi kayo, sabi nyo, hindi kayo nagtatago, pero lumalabas kayo. Yun ba yun? Lumalabas kayo sa kampanya? Yes, kampanya ako. Pinupuntahan ko yung mga mayor, mga hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Walang atrasan. Tuloy lang ang laban. Ganun po yung kanyang ugali. So, that's it. Senator, tingin niyo ba inaapi ang former president? Siya ba ang tipo na magpapaapi?
Or dun sa kanyang mga katagang sinabi, tingin niyo ho ba, katulad nga ng sinabi niyo, ganyan siya, walang atrasan? Yes, ganun talaga siya. So haharapin niya? Harapin niya. Nandun lang siya. Oo. Nandun lang siya sa dahig, di ba? Kung ayaw niyang harapin yan, hindi na sana siya umuwi dito sa Pilipinas, dumiritso na siya sa China at humingi ng asylum doon kung ayaw niyang harapin yan. The mere fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang gusto niyang harapin lahat yan. Mm-hmm. So walang kidnapping na naganap? Tingnan niyo kung anong nangyari. Anong nangyari, di ba? Tingnan niyo. Senator... Paano siya hindi sumama? Nandun naman yung mga katakot-takot na pulis na talaga pinilit siyang isakay sa aeroplano. So, how do you call that? So, pinilit ho siya? Napilitan ho ba siya? O hinarap niya? Nakita mo ba yung video? Yes, I did. Nakita mo ba yung video? Yung pagdala sa kanya doon? Yeah, but I'm asking you, Senator, kung ano ang tingin ninyo? Pinilit talaga siya. Kasi kung hindi siya pinilit, hindi siya sasama. Senator, saan ho kayo? Have you gone into hiding? Andito. Kung hiding ako, hindi mo ako makausap. Nandito ho kayo sa Pilipinas? Nandito ako sa Pilipinas. Ano ho ang plano ninyo? Plano ko? Opo. Kung lalabas yung warrant of arrest ko at ako ipapahuli talaga ng ating gobyerno, then I will avail of the protection that is going to be afforded to me by the Senate as an institution. I will avail of that. At hanggang saan kaya ako protektahan ng Senado, doon lang ako. Pag hindi sabihin na hindi na kaya, you have to surrender yourself. Then I will turn in myself peacefully. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanungin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyan kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan na maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Sabi ko, if you have the goods, harapin mo. Harapin ay mag-file kayo dito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC? No, but this is the thing, Senator. May mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan para makamit ang hustisya nila. Kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is the fact. Carmina, anong wala? Katagal lang wala sa poder si Pangulong Duterte. 3 years lang na presidente si Bongbong Marcos na ngayon ay atat na dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa amin, bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Hindi ba nagpapangsyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? Ginawa lang nila yan dahil advice yan sa mga kalaban ni Duterte na gusto naging palakihin ang kaso for propaganda purposes na talagang sisiraan tayo ng gusto. Doon sila sa ICC. Yan man talagang gusto nila. Pero dito, bakit ang atong korte ba sarado? Hindi sila pwede mag-file kung gusto lang ng hustisya? Bakit gusto pa nila ng foreign justice na meron naman tayong domestic justice na pwede lang makamit dito sa ating bansa? I was able to speak with Jane Lee, wife of Michael Lee. One of the 30,000, ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at police report. Hindi daw sila magkaroon ng kumpiyansa, ng lakas ng loob mag-file or humingi dahil takot na takot daw po sila. Anong sagot niyo doon, Senator? Sagot ko dyan, tell it to the Marines. All you said are all propaganda. Bakit? Sino hindi magbigay ng kopya ng kanilang death certificate? Sige, sabihin mo sa akin at kasuhan natin. Huwag na. Don't me, Carmina. Huwag na nila kami lukuhin. Puro propaganda lang ginagawa nila. Bakit sila mag-file ng kaso? Dahil sinakyan ng mga kung sino-sino mga human rights kuno dyan na mga galit na galit sa Duterte administration. Kasama na dyan yung mga drug lord na mga pinaghuhuli natin. Galit na galit yan sila. Apektado yung kanilang negosyo. Yun na, sumakay na dyan sa mga issue na yan. Why, Carmina? Please tell me, can you say to me
point blank na hindi nagpa-function ang ating judicial system sa Pilipinas. Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin magdramahan, huwag niyo kami dramahan na hindi makakuha ng death certificate. Huwag na. Senator, do you think That's plain that bullshit. That's plain propaganda. Okay, Senator, let's watch her words. We were live on air, and a lot of people are listening and watching us. Senator, you stop interviewing me so that I will stop saying these words. No, we do want to interview you because we know that you're an important factor in this developing story. You're an important element as well. Thank you. Senator, when you talk about yung drama-drama lang yan, just a while ago you mentioned that, do you think that the 30, let's not even mention a number here, even one death, do you think that that was all worth it? Do you think that that was right, that even one death of a Filipino in the name of the bloodied correct, and that it had to happen, Senator? Carmina, if I'm bloodthirsty, kung gusto ko ng death, hindi na ako nagpulis, Carmina. Nag-rebel din ako, nag-NPA na ako, o kaya naging criminal na ako. Pero my God, I am a professional policeman. One death is too many. One death is too many para sa akin. Kaya kung pwedeng maiwasan yan, iwasan natin. Dahil bakit ako nagpulis? To serve and protect. Protect Filipino lives. Protect human lives. Bakit pa ako nagpulis kung gusto natin na mamatay na lang lahat? Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands under your watch? Yan nga, Carmena, ang mahirap. You keep on blaming us. No, I'm not blaming you. I'm asking you for your explanation, Senator. You file a case against me if you want to. Kung gusto ninyo. Dahil palagi na yung sinasabi. Kasi gusto ninyo, yung buong kaso na 6,000 cases, gusto ninyong i-classify lahat yan as extrajudicial killing. I-JK kagad ang gusto ninyo. Please investigate individually, separately, yung mga kaso na yan, and you will find out the truth kung ano talaga nangyari dyan. Gusto nyo kasi kagad, i-JK lahat, yung 6,000 na yan? O ano na lang yung mga pulis ko na namatay sa enkwentro ng mga tao na yan? Ano yung mga pulis na sugatan? Senator, kasi gusto kasi na gawing EJK lahat yan. Okay. Yan ang hindi maganda. Senator, kasigahan natin individually. Kung meron mang nagkasala, kasuhan natin. Kahit ako, kung may nagkasala ako, kasuhan ninyo ako. Hindi man ganun. Hindi man ito, 1 + 1 = 2. Carmina, very sophisticated, very complicated yung drug situation natin. Kaya, huwag niyo ko sabihan na dapat walang mamatay. Na, ano yan? Ano, magpapabaril na lang yung pulis kapag natitritin yung buhay nila? Dapat lumaban ng pulis. Sabi ko nga, at the end of an encounter, dapat ikaw pulis ka, you should be standing. Hindi ka dapat ikaw patay. You protect yourself. Self-defense yan eh. Kailangan buhay ka. Senator, I'm not just talking to you now as, the former chief of the Philippine National Police under the Duterte administration. I'm also talking to you now as a candidate for senator in the May 2025 elections. In the latest election survey, BiPulse Asia, nakapasok po kayo sa Magic 12. Pagkatapos po ng mga nangyari ng mga nakaraang araw, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nito sa numero po ninyo? Very effective yung kanilang kanilang demolition job laban sa akin. Dahil paangat ako na paangat. Noong una 12 to 14, tapos naging 10, tapos naging 8 to 9. Ngayon yung latest na Pulse Asia 4 to 7 na tayo. So very effective yung kanilang demolition job laban sa akin. Favorable sa akin. Sige, demolish ba niyo ako? Para angat pa tayo. Do you think you'll be able to carry on the rest of the campaign, though, given that there are reports that there is an impending arrest warrant? This time, it's for you. Well, that warrant does not disqualify me. Regardless kung lalabas yung warrant na yan, it does not stop me. It cannot stop me from running. Tutuloy pa rin yan at taong bayan ang bahala magdesisyon kung sino ang gusto nilang maging senador nila. Senator, just as a final question, how real is this for you? Nakausap nyo na ho ba yung misis nyo, yung mga anak ninyo, kung ano ang pwedeng mangyari at ano po ang sinabi nyo sa kanila? I told them my decision is this. I will turn in myself kapag meron akong warrant at i-serve sa akin ang warrant. I will turn in myself. Huwag po kayo mag-alala.
Of course, my children, my daughters are crying. They were crying when I told them this, and my wife was so worried that sabi naman ng wife ko, I respect your decision. Kung yan ang decision mo, din suportahan ka namin. Sabi ko, I can hide, I can run. I can tell you 101%, hindi nila ako mahuli. Napakalaki ang Pilipinas kapag ako gusto magtago, umiwas sa kanila, I can do that. I have supporters all over the country na pwede magkanlong sa akin. But, ayaw kong maharas yung aking pamilya na baka gagamitan na naman nila ng heartbeat na hanapin kung saan at iharas yung pamilya ko. Ayaw ko. That's the last thing that I would like them to do. So I have to turn in myself kapag dumating na yung panahon na yan. A while ago, you did say, though, that you will avail of the protection from the Senate for as long as it can protect you. So that first, before you turn yourself in, Senator? Yeah, I will do that. I will avail of that before I turn in. Kapag sabihin sa akin ng Senate President, okay na. Hindi ka na namin kayang depensahan. Mag-surrender ka. Then I will turn in myself. Kung hanggat kaya pa ko depensahan ng Senado, because alam ko naman na nirespeto nila yung co-equal branch of government nila na while the Senate is still in Congress, still in session, Congress is still in session, pwede na respetuhin yung pagbibigay ng proteksyon sa akin ng Senado. Nakausap niyo na ho ba si Senate President Chis Escudero hinggil dito? Yes. Ano pong sabi sa inyo? Sabi niya, huwag ka mag-alala. I will do everything I can. As your Senate President, I can give you the protection hanggat kaya niya. Hanggang makaya niya. Yun ang ganyang gagawin. Senator, ano ho ba talaga nangyari? Bakit ba nagkaganito? Bakit nung una, lahat kayo magkakampi, pagkatapos ngayon kayo mismo nag-aaway-away at humantong na nga dito? I was talking to an analyst yesterday and this is what he said. Had the uni team still been intact, we're not going to be seeing whatever it is that we're seeing right now. Because of greed, Carmena. Greed for power, greed for everything. Na gusto nilang manatili sa pwesto forever. Ayaw na nilang ibigay yung poder sa ibang tao. Takot sila na by 2028, si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente, ayaw na nila i-turn over. Kaya if you can remember, nag-start ito nung People's Initiative na ginawa ng Lower House, no? Kasi gusto talaga ng ni Speaker Romualdez na siya ang magiging presidente. So doon nagsimula yun. Ganun. Yun na. Nagkadalitsi-litsi ng Pilipinas after that. Nakausap niyo na ho ba si Vice... Because of greed. Senator, nakausap niyo na ho ba si Vice President Sara? Hindi pa, kasi nandoon siya ngayon sa Dahig.